A day in my life because I'm alive. A day in my life as a domestic helper here in Saudi Arabia. Pagkagising ko, nag-inarte na ako agad sa harap ng camera. Joke lang. Pagbaba ko, kumain lang ako saglit tapos ayan, trinabaho ko na yung mga dapat kong gawin. Sa dami ko nang nabasag dito, buti na lang may natitira pa silang gamit. Siguro nga kung hindi pa nila ako bibilihan ng ticket, mauubos talaga sa dabog ko tong mga basong to. Buti na lang nakapag-book na. Swerte ko lang din talaga kasi apakabait talaga ni madam. Never kong naringgan sa kanya na dapat kong bayaran yung mga nasira ko. Never ko rin narinig sa kanya na hindi na to pwedeng maulit. Kasi kung hindi ako yung makakabasag, yung mga apo niya naman ang uubos ng mga baso dito. Isang beses nga sa Abha, yung isang apo niya, sinipa yung isang tray ng mga panajil at pinjara. Basag lahat ng baso na pang-shahi at panggawa. Pero sa halip na paluin yung bata, niyakap lang to ni madam tapos sabi niya shatter. Shatter means very good. Very good pa daw yun matapos magkalat ng mga bubog. May kapansanan kasi yung batang gumawa nun. Sa pananaw ni madam, hindi dapat saktan, paluin o pagalitan yung mga batang may kapansanan kapag gumagawa sila ng mali. Bagkus, dapat lang pigilan at hayaan na. Siguro kaya hindi ako pinapagalitan ni madam kasi may kapansanan din tingin niya sa akin. Biro lang. Maswerte lang din talaga ako at hindi sila katulad ng ibang amo. Napapabayaran o ibabawas sa sahod lahat ng masisirang gamit kapag nahawakan mo. May ibang amo pa na ipapamukha sa'yo kung gaano kamahal yung mga kagamitan nila sa bahay. At isusumbat sa'yo na hindi mo yun kayang bilihin dahil katulong ka lang. Nakulang pa yung sahod mo para makabili ng gamit na ganun. May kakilala nga ako na isang Indo. Nabasag niya yung isang perfume ng amo niya. Pero nung nalaman ng madam niya, tinuro niya yung alaga niya. Tinuro niya sa alaga niya lahat ng kasalanan. Malas lang din ng bata. 3 taon pa lang siya, hindi niya pa madedepensa yung sarili niya. Kaya ayun, pinalampas na lang ng madam. Pero nung naulit na nakasira ulit ng gamit yung Indonesia na yon, doon niya nakita yung totoong galit ng madam niya. Na dahil lang sa nabasag niyang termos, hinamak ng madam niya ang buong pagkatao niya. Na kahit daw humingi na siya ng patawad, ay patuloy pa rin siyang dinuro at pinagsabihang katulong ka lang. Umiiyak siya habang kinikwento niya yun sa akin. Di ko maiwasang maawa na kahit hindi ko siya kabayan ay kabaro ko naman siya. Dahil sa termos, minata siya ng amo niya mula ulo hanggang paa. Tap tap tap. Buhay ko, isip ko. Tama na lungkot, marami pa akong trabaho. Saka alam ko masaya na yun si Nur, nasa Indo na siya matagal na. Tinatawan-tawanan na nga lang ako pag nangangamusta ako sa kanya Kasi hanggang ngayon, halos hindi pa rin kami masyadong nagkakaintindihan. Hindi ako marunong mag-Indo, hindi ako magaling mag-Arabic, pero kung Englishan, palag. Ang kaso mo, hindi siya marunong mag-English, pero magaling siya mag-Arabic. Magaling din siya mag-Indo, pero hindi talaga siya magaling mag-Pilipino. Kaya pinakamahabang convo na namin sa Messenger, how are you? Taibin? Alhamdulillah. Tapos next year na siya ulit mangangamusta. Yan nga palang pinakita kong sack of rice. Ay masala, basmati, Indian rice. Yan yung mahahabang grain ng kanin kapag naluluto. Masarap din naman, pero matabang. Saka yung mga kanin dito, naka-tank build. Kahit ilagay mo sa ref, hindi inaamag. Tumatagal ng 3 to 5 days sa ref nang hindi inaamag. Pero sa bahay na to, hindi na yan tatagal ng 3 to 5 days. Kasi pinapakain ko sa mga pusa sa labas kapag nakikita ako nakatenga lang sa ref. O akala mo kumakain ako ng tira-tira ha? Pwede, pero depende. Minsan kasi pag may natirang kanin, nagkikrave talaga ako sa sinangag kaya sinasangag ko sa maraming bawang. Pero pag ayoko ng kanin at wala namang kakain, maraming pusang makikinabang sa labas ng bahay nila. Mga pusang kasing lalaki na ng aso. Kulang na lang manghabol at manahol Ang lulusog at ang tatapang. Kaya yung nag-iisang paborito kong pusa sa labas, na bulag yung isang mata, hindi ko maiwan-iwan hanggat hindi niya nakakain yung binaba kong pagkain. Kasi yung ibang pusang nakaabang sa binigay kong pagkain,
ang lalaki. Tapos handa talagang manakit ng kapwa nila pusa para lang makakain sila. Syempre hindi ako papayag na hindi mo na makakain si bulag bago nila pag-agawan yung natira. Kaya nahiya talaga ako nung isang beses may nakakita sa aking arabo na binabantayan yung pusang nag-iisa na bulag ang mata, tapos yung ibang pusa na nakapaligid sa kanya ang sama ng tingin sa akin. Tapos ang sabi ko, sige subukan nyo, palo kayo sa akin. Paglingon ko sa likod ko, nakangiti sa akin yung arabo na magtatapon din sana ng mga pagkain ng pusa. Naisip siguro nun, ala may baliw. Ngayon mo ako subukan, tignan natin kung di kita kayang ipaglaban. Mga pusa nga kaya kong ganunin. Kaya kong bantayan hanggang masigurado ko na hindi siya maaagawan. Sa'yo pa kaya? Na bibi ko? Number 14_31? De joke lang. Ayoko ng bibi ko. Pera lang po ang cravings ko, yan ang totoo. Kung totoosin nga, ayoko talaga magtrabaho Pera lang talaga gusto ko. May alam ka ba dyan? Na-applyan? Nasasahod lang, tas hindi ka na magtatrabaho? Yung legal po PM mo ko dali, naghahanap ako. Sa loob ng 30 days, bawat araw ng Ramadan, ganyan ang ganap ko sa araw-araw. Pagkatapos kong maghugas ng sangkatutak na hugasin, ay susunod ko ng linisan itong buong kusina. Para mamayang 4:00, handa na ulit itong malutuan. Araw-araw punas, walis, map, hugas ng plato at baso, arrange ng mga pinaglutuan, restock ng mga kailangan, at maintain ng kalinisan, lalong-lalo na sa kusina. Hindi ko pwedeng laro-laruin yung paglilinis ng kusina dahil dyan kami gumagawa ng pagkain. Kaya madalas, 1 hanggang 2 oras ako na tumatambay. Ay nadulas. Na naglilinis sa buong kusina. Pero kung totoosin, kulang na kulang yung 2 oras kung bubusisiin mo talaga lahat. Pero mula nang nadiskubre ko ang 1, 2, 3 technique, ay natatapos ko ng mas mabilis at maayos pa rin ang trabaho ko sa buong kusina. Hindi ko nire-recommend ang life hack na ito. Pero bahala ka kung gusto mo itry. Ingat ka lang, baka masira buhay mo. Katulad ng nangyari sa Indo na kakilala ko. Yun nga si Nur. Sabi ko sa kanya, bilisan niya ang paglilinis para marami pa siyang oras ng pahinga. Sinunod niya naman ako na walang pag-aalinlangan. Sinunod niya ako na parang magulang niya. Sinunod niya ako na parang isang guro. Kaya nung nahuli siya, ako yung tinuro niya. Titol, 99.9% na germs ang kayang patayin. Sorry, nag-auto ads. Sa bahay na to, palaging Dettol talaga ang pinang-disinfect namin. Tiwala na kasi sila sa kalidad ng produktong yan. Tulad ng pagkakatiwala nila sa akin. Hindi nila alam, ako yung nakakaubos ng biskwit sa cabinet nila. Kasi pag may nadadayong katulong dito, hindi pwedeng hindi ko yan bibigyan. Ayun na lang yung maiaabot kong tulong sa mga katulong ng anak ng amo ko. Matapos nilang maglabas ng sama ng loob sa akin, magkwento ng mga hinaing tulad ng hindi sila pinapakain ng maayos, hindi nakakapagpahinga ng maayos, nananakit ang mga bata, at mga personal na problema nila sa mga pamilya nilang naiwan sa kanilang mga bansa bilang pampalubag loob. Biskwit na lang talaga ang may aabot ko. Pabaon para kapag bumalik sila sa mga bahay ng mga amo nila, may makutkot sila habang nag-iisip. May makain sila kapag nagutom kasi kapag inabutan ko na sila ng biskwit, kahit papano mapapawi na nun yung lungkot na dinadanas nila dito. Sabay sasabayan ko pa ng joke na, nenok ko yan, itago mo agad. Yung ngiti na sobrang babaw lang pero sarap sa pakiramdam. Yung kahit papano natuldukan ko yung sentimiento nila sa mga pinagdadaanan. Kasi seryoso, kapag sumaba yung problema sa Pilipinas, tapos ngarag pa sa trabaho dito, nakakasuko talaga. Tapos wala kang magawa, hindi talaga swertihan ang pag-a-abroad, pero palagi kanyang ilalagay sa labang kaya mong ipanalo. Kaya buti na lang din may biskwit sa cabinet ng mga amo ko. Kasi kung wala, baka tubig lang maiabot ko sa kanila. Namiss ko tuloy bigla yung mga katulong na nakilala ko rin dito sa Saudi Arabia. Iba't ibang lahi, iba't ibang kwento, iba't ibang karanasan.
Pero iisa ang goal, mag-cellphone pag walang among nakatingin. De joke lang. Nagkakasundo kami sa iisang pangarap, yung makauwi ng may ipon. Makauwi na may napatayong bahay or may nasimulang negosyo. Makauwi ng buhay at hindi malamig na bangkay. Alin man sa tatlong yun, masaya na kami. Panalo na. Tulad ng pagkapanalo ng inis ko dito sa hinuhugasan kong lababo. Kung pwede lang mangurot ng arabo, baka matagal ko nang nakurot yung anak ng amo ko. Dito kasi sa Saudi, ang mga lababo na ganyan ay pinaghuhugasan ng kamay, bibig at paa nila bago sila magdasal. Ang pinagtataka ko lang dito sa anak ng amo ko ay halos paliguan niya na ang mga lababo sa bahay na ito. Na pati ulo, leeg, kilikili niya ay sa lababo niya huhugasan. Dinaglawa ngayon. Tapos kapag tapos na siyang gumamit, aalis siya na parang walang nangyari. Parang naligo na siya nang nakayuko dun. Parang nag-half bath sa lababo. Parang magdadive na siya kung malalim lang yung tubig. Kuwang-kuwa yung inis ko Pero dahil nakikisama tayo, hindi ako nagre-reklamo. Pero sinumbong ko kay madam. Ang sabi niya lang, ay wasa, syaitan yan. Syaitan daw yung anak niya. Sa lahat kasi ng magkakapatid, itong bunso ang bukod tangi. Naghihimay ng mga tissue at saka ng plastic pag dumudumi siya sa CR, tapos iiwanan niya dun. Halos maligo sa lababo, tapos ang lakas ng putok. Iba yung putok niya, tinatalo yung bagong taon. Tinalo yung putok ng Bombay na inutangan ni mama noon. Hindi ako nagseselan ha, hindi ako nag-iinarte. Lahat ng tao may body odor, depende. Depende sa parte ng katawan na may amoy. Pero yung kanya, exceptional, rare, one of a kind. Basta, hindi tayo nagja-judge, dinidescribe ko lang. Pero sa hanggang dikit ko yan si Abdul Melik. Mabait yan, at saka magaling siyang mag-English. Pag di kami magkaintindihan ng mama niya, to the rescue yan, translator namin. Pumapagitna din yan kapag hindi ko ma-explain yung side ko, tapos yung mama niya galit na, tamang awat lang kaya umiiwas si madam. Minsan kasi yung kinakagalit sa akin ni madam, hindi naman ako yung may kasalanan. Kaya para hindi ko saluhin lahat ng galit, tinatawag ko si Abdul Melik. Di naman pwedeng salo tayo ng salo ng galit nila, tapos hindi ko naman alam kung anong nangyari talaga. At pag naliwanagan na siya, magsasorry din siya. Dito nga pala naglilinis na ako ng kubeta nila. 2 bali to, pero ito lang ang na-videohan ko. Kasi meron akong isang kaibigan na tuwang-tuwa pag nagsisend siya sa akin ng mga memes na about sa echas o kaya about sa puwet. Ayokong matuwa siya masyado kapag na-videohan ko to. Kaya sapat na ang isang kubeta para sa episode na to. Ditol, kills 99.9% of germs. Sorry, nag-auto ads na naman. Alam nyo guys, isa sa pinaka-importanting mapanatili natin na malinis ay yung mga kubeta sa bahay ng mga amo natin. Kasi dyan nila minsan sinusukat kung ikaw ay naglilinis talaga o nagpepetics lang. Kung nangangarap kang mag-abroad as domestic helper, lalong-lalo na dito sa Saudi, keep in mind na dapat palaging malinis ang CR at ang kusina, yung sala at mga kwarto, kaliwali. De joke lang. Pero kung napanatili mong malinis ang sala at mga kwarto, dapat mas magdoble kang kayod sa mga CR at kusina ng bahay ng amo mo. Kasi wala lang, so kapag nagtagal ka sa CR, habang naglilinis, pwede ka pang makapag-cellphone. Pag tumambay ka sa kusina, habang naglilinis, pwede ka pang makapag-cellphone. Kasi sa CR, pwede mo isarado ang pinto at ilock. Sa kusina naman, pag may biglang pumasok, pwede kang magpanggap na may ginagawa ka. Pero joke lang lahat ng to. Huwag mo sanang isipin na ako lang ang gumagawa nun sa bansang to. Kasi sa tagal ko dito,
Marami na akong nakita, kahit hindi kapwa natin Pilipino. Tinatawag ko itong life hack, Hokage moves, ninja moves, 1, 2, 3, go, at diskarteng pangkabuhayan. Para hindi puro pagod ang maranasan mo dito dahil mararanasan mo ring mapagalitan. Biro lang ulit. So ayun, patapos na ako dito sa CR. Nandyan ka pa ba? Pakigalaw nga ang baso. Kita mo yung basahang piniflex ko? Ako pa nagtahi niyan. Naalala ko noon bago pa lang ako. Tapos binigyan ako ni madam ng dress. Ayan na siya ngayon, ginawa kong basahan. Kesa magmukha akong suman kapag sinuot ko yan, ginawa ko na lang siyang basahan. Pagtapos ko palang maglinis ng lahat-lahat, bumabalik ako sa kusina para i-arrange lahat ng inalis ko. Tuyo na kasi lahat ng minap kong sahig nun. Mamamaho kasi ang sahig o mga basahan kapag nilapag mo agad nang nangangamoy pa yung ditol. Maglalagkit at magpuputik ang sahig kapag binalik mo agad lahat ng mga inalis mo. Kaya pag namap mo na ang isang pwesto, pumunta ka sa susunod mong gagawin. Para habang natutuyo yung sahig, natatapos mo na rin yung ibang gawain. At pag tuyo na lahat, pwede mo nang ibalik lahat ng inalis mong gamit. Sana meron kayong walang natutunan sa vlog na to. Jane!